Sa ibang balita, dumistansya ang palasyo matapos makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla kaugnay sa malversation case nito at makalaya noong nakaraang linggo. Ipinauubaya na lang ng palasyo ang kaso sa mga state prosecutor at sinabing hayaan na lang nagampanan ang kanilang trabaho. Narito ang report ni Criza Lopez. Noong ikalimang ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iginiit niya na Office of the Ombudsman na ang bahala sa pagpapanagot sa mga opisyal na sangkot sa flood control project corruption. Pinalakpakan pa nga siya ng mga mambabatas, mga opisyal ng gobyerno at ilang imbitadong individual nang sabihin niyang hindi siya Pangulo ng kanyang pamilya at kanyang mga kaibigan, kundi ng Pilipinas at ng mga Pilipinong kanyang pinaglilingkuran. Nitong Sabado, pansamantalang nakalaya si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. matapos payagan ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa siya ng 1 milyong piso. Dahil dito, maraming progresibong grupo ang kinundena ang pansamantalang pagpapalaya kay Revilla. Ayon sa mga ito, pagpapakita raw ito ng panibagong kabiguan ng Office of the Ombudsman na kumbinsihin ang publiko at ang korte sa pagiging matibay ng anti-corruption campaign ng administrasyon. Kasunod ang pagpapahayag ng pagkadismaya ng mga grupo sa Office of the Ombudsman, muling nanindigan ang palasyo na marami nang napanagot ang administrasyon ng mga opisyal na nagnakaw sa pondo ng mga Pilipino. Kulangan, hindi pa po dito nagtatapos. Dahil petition for bail pa lang po ito. Maaaring nagkaroon ng edge, pero ayon naman sa Office of the Ombudsman, ay may matibay silang mga ebidensya. So, hayaan na lang po natin ang state prosecutors na gampanan ang kanilang trabaho. Si Revilla ay kaalyado ni Pangulong Marcos at isa sa mga unang nasampahan ng kasong malversation dahil sa umunoy pagkakasangkot nito sa flood control project corruption. Ngunit sa puntong ito, siya rin ang unang akusado sa flood control project corruption na pinayagan ng korte na makapagpiyansa at pansamantalang makalabas sa kulungan. Paalala ni Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, walang impluwensya ni Pangulong Marcos ang pagbibigay ng pansamantalang kalayaan kay Revilla dahil sa separation of power ng executive at ng judiciary. Kung yan talaga ay may katotohanan, at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So walang logic. It doesn't follow na siya ang unang pakakawalan dahil kaalyado. Hindi dapat hindi na lang sinampahan ng kaso. Hindi po ng judiciary na maayos ang kanilang pagre-resolba sa kaso. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, isang dekadang sumasaludo sa bawat Pilipino.